Sunday school. Oh, we shall come rejoicing. Come to Sunday school. Oh, come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. Oh, we shall come rejoicing. Come to Sunday school. Hallelujah. May pwede siyang palakpakan ngayon, umaga. Praise the Lord. Amen. Tayo manalangin. Tayo pasalamat sa ating Panginoon. Manaming Diyos, salamat po sa napakagandang umaga na ginawa mo para sa amin. At sabi mo ng iyong salita, this is the day that the Lord has made for us to worship you, Lord God. Sa kabila na, Lord God, ng lahat ng negatibo, Panginoon. Lahat ng pressure, Lord God. But Lord, we press on, Panginoon. Because, Lord, kami tinawag mong mananagumpay, Panginoon. At ang aming paglilingkod, pananampalataya, ay hindi nakabase sa kondisyon ng katawan, Panginoon. But, Lord, ang iyong salita ay, Lord, nakabase, Panginoon, sa, Lord, hindi sa anuman senses ng katawan, but ito ay nakabase sa iyong pananampalataya, Panginoon. At we pray, Lord God, na iling po namin muli ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na kami po ay samahan mo, Panginoon, sa isang munting Bible study, Lord. Lord God, we humble ourselves to you, Panginoon, knowing, Lord, without you, we can do nothing, Panginoon. Lord, ito'y tanging sa biyaya mo lamang, Panginoon, Ama. Lord, hindi namin kayang ipaliwanag yung salita, Panginoon. Because, Lord, your word is a supernatural, Panginoon, Ama. And it is precious, Lord God. It is only for the bride, Lord God, sa huling panahon nito, Panginoon. But, Lord, ito'y aming, Lord, pinag-iingatan, Panginoon, Ama. Ito'y aming, Lord, may kabigatan, Lord, sa aming puso ang pag-aaral ng iyong salita, Lord. Because this does say the Lord, Lord God. Alam namin na ito'y buhay at kamatayan, Panginoon, Ama. At we pray na kami tulungan mo po, Panginoon, sa umagang ito, Ama. Linisin mo kami, Panginoon, kung meron mga kamalian. But, Lord, iyan mo muli ang iyong dugo, Panginoon, ng iyong buhay, Lord Jesus. Siyang maglinis sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Help us, Lord God. At ikaw po mapupurihan, ikaw mawila at sa iyong kapurihan, pasalamat. Salamat po sa iyo marami. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray. Tayo lahat magsabi ng Amen. Amen. Tayo pong lahat tayo mga kapuna. God bless you. Amen. Tayo mag-start na sa ating munting Bible study. Praise God. Tutuloy natin yung subject natin doon sa the token. Siguro dyan na lang, Sister Esther, dyan sa ano. Amen. Ano ba yung token? Amen. Dito tayo nagtapos. Sabi yung token, sabi ron, no, pinag-usapan natin nung nakaraan natin ay binuksan natin yung scripture natin sa Exodus 11, sa Exodus 12, ay kung paano ang bayan ng Israel ay in-apply nila ang token sa pamamagitan ng nagpag-apply ng dugo. Ito ay literal na dugo at sila ay pumatay ng kordero. At sabi itong kordero to ay walang kapintasan dahil ito ay iaalin nila sa ating Panginoon. At bawat kapanahunan ay kailangan ng token. Praise God. Upang, dahil merong judgment sa panahon ng Exodus, sa panahon ni Moses, ipinadala ang token. Praise God. In every age, no? Merong ibinibigay na mensahe ng ating Panginoon. At sa bawat kapanahunan, kailangan mong tanggapin kung ano yung mensahe o mensahero na ibinigay sa iyo sa iyong kapanahunan. Sa panahon ng Israel, si Moses, siya ang prophet. Amen. Siya yung messenger sa panahon na yon. At ito yung nireceive ng bayang Israel. At sila ay naligtas dun sa judgment na darating. Amen. Sa panahon ni Noah, praise God. Sa panahon ni Noah, kayo ay pumasok sa arka. Praise God. Yung arka, sabi, walang iba kundi ang ating Panginoon. Praise the Lord. At yun lang yung provided place of worship ng ating Panginoon. Yung panahon, yung arka. Amen. At umusad ng umusad hanggang sa panahon natin. Kailangan mo matanggap itong token. At ang ating propeta, sa huling panahon ay ito ipinangaral niya. Amen. Walang iba kundi ang token. Praise God. Diyan, I think, serving as a visible or tangible, no? Ito para isang bagay na pinurchase mo. Amen. Kumbaga, sa bus, ay kailangan kang bumili ng token mo o ticket mo ron. Amen. Para ikaw ay makabiyahe. At pag wala nun, ay hindi ka makakasakay. Ganun lang po kasimple, no? Or tangible representation of a fact, quality, feeling, etc. A voucher that can be exchanged for goods or services. Typically, one gives such as a gift or for trouble. Sabi sa Hebrew oath, a sign, a distinguishing mark, banner, a miraculous sign, warning or proof, katibayan.
Dapat meron kang katibayan. Amen. Praise the Lord. Next. Amen. Ito yung definition ng ating propeta. Doon na lang sa a token, the blood shall be to you a token. No? Now, what is first a token? It is a word that commonly used among we English-speaking people, especially here in American. A token is really, the dictionary say that a token is a sign. Is a sign. Ito ay simbolo, ito ay tanda. Is a sign of a fair price paid. Praise God. Next. Amen. Ito yung mensahe natin propeta, nag-preach siya ng token, then nag-preach siya ng desperation. At sinabi niya dun sa, kung napakinggan niyo yung mensahe niyang desperation, sabi niya, now you people in the tapes, in there, I would, that I think, no, this morning, the message this morning was to me, the highlights, message of my entire ministry. Can you say amen? Entire ministry. Sabi niya, this morning, the highlights message of my entire ministry someday. I tell you how it come about. I know that everything has worked for months and months up to the one message moving up to that place. That was the coming time of it. You see, sabi niya sa 10, now I'm sure or hope that you got what the token mean. The token is the sign that the blood has been applied. Sa madaling salita, sabi niya, the highlights of my ministry when I preach the token. Can you say amen? The entire ministry. Na ibig sabihin na kailangan ng tao ng baptismo, baptism of the Holy Ghost sa kanilang kapanahunan. Amen. Ngunit ipinangaral natin propeta yung mga 7 seals, ito yung na-reveal tayo, nahayag tayo, nakilala natin sino, but sabi niya, the highlights of my entire ministry. Amen. When I preach the token. Praise God. Diyan ba kayo? Amen. Sabi ron, the token is the sign that the blood has been applied. The price that's been asked require of God. Jesus paid the price by shedding His own blood. He did not then, from His life came to the Holy Spirit when the blood is applied to you. Amen. The Holy Spirit is a token that your price is paid. God has received you and that's the token. Remember, that is the token. Amen. At nakita natin na ito ay napaka-importante sa ating panahon ngayon. Amen. Ano raw yung literal blood at sa ating panahon, that is the life of Christ na nanirahan sa bawat isa sa atin. Amen. Next. Amen. Sabi pa sa desperation, no? Sabi niya, I thought I just carry, para pagtibayin natin to, just carry that over for tonight, but it was just tremendous. I don't know whether the people got it or not. And I hope there was some good tapes on it so it can be carried out that I believe, sabi niya, with all the message that ever I brought. Amen. That absolutely was ordained of God. Of course, the regular commission like the 7 seal and things that was directly the Word of God. I'm talking about a message to preach. I believe that the one that needed to follow those 7 seal. Amen. Yan yung karuktong kanina. Amen. Next. Amen. Now watch what come after the 7 seal, the uniting of the people, no? Yung 7 seal, the opening of the word, nakilala ng nobya kung sino siya. Amen. United sign and the red light flashing in the last day, the sign of the woman getting prettier and man, what they will do. All this sign of the Holy Spirit leading up, then come right back here to capping of all those messages since the 7 seals. Sabi niya, it's cup of in this one thing, the token, that we are all right. See, just check ourselves and see if we're in the faith. Amen. Praise God. Next. Amen. Yan yung illustration. Sabi yung merong token para sa bus, sa natural. Praise God. Merong token para sa train. Di ba? Kung gusto mong sumakay ng train, merong token para doon. Amen. At kailangan mong mag-purchase para doon. At merong token para doon sa ferry boat. At in every age has a token. Merong ibinigay ang Panginoon para sa particular na bagay doon. Amen. Ferry boat, sa airplane, di ba? Pag sumakay ka ng airplane, hindi mo pwedeng gamitin yung bus token sa airplane. Can you say amen? Tama ba? Yung train, hindi mo pwedeng gamitin ito doon sa ferry boat. Amen. Kailangan mo ng token
para sa iyong kapanahunan. Amen. Nung panahon ni Moses, panahon nila, nireceive nila yung token sa pamamagitan ng dugo. Sa pamamagitan ng pagpahid ng dugo. Yun yung token sa kanilang kapanahunan. Panahon ni Noah. Amen. Just go in the ark. In-apply nila to, sila pumasok dun sa Even sa ating kapanahunan ngayon. At as Jesus in the days of Noah, no? Sa ganung kapanahon tayo nabubuhay. Amen. Next. Amen. Itong illustration na to, no? Isa natin kay Martin Luther. Martin Luther, dumating yung time na tingnan nyo kung paano nag-evolve ang mensahe, nag-evolve ang anointing natin, Panginoon. Nag-progress. Amen. Ang pahid ng ating Panginoon. Martin Luther. Amen. At nagsawa na si Martin Luther puro sa pangaral na lang, sa pagbabasa ng Latin word. Sabi ni Martin Luther, nag-aklas siya. Just live by faith. Amen. Yun yung anointing sa kanyang kapanahunan. At sabi, may mga naligtas dun sa panahon ni Luther, ngunit hindi tayo nabuhay sa panahon ni Luther. Kaya say amen. At dun sa panahon ni Luther, ligtas sila sa panahon ngayon. Kasi yung nag-receive ng mensahe sa panahon ni Martin Luther. Sumunod si John Wesley, sabi niya, hindi nararapat to. Amen. Kailangan malinis ang buhay. Kasi hindi lang kailangan naninigarilyo at tabi ron, may mga bisyo pa, kailangan may malinis na buhay. Nagkaklasto si John Wesley. Amen. At ito yung nag-evolve ang pahid ng Panginoon. At kumbaga si John Wesley, nagsawa na siya. Amen. Sa puro na lang pananampalataya, ngunit walang kalinisan ng buhay. Amen. Ngunit sabi, nag-evolve din ang mensahe. Amen. Ang ating Panginoon habang sinasamahan niya. At lumabas si John Wesley, sabi niya, kailangan may malinis na buhay. Amen. Dahil yung panahon ni Martin Luther, sila ay naninigarilyo pa. Amen. Sila ay may mga bisyo pa. Amen. At dumating yung time ng Azusa Street Revival, no? Praise God. At sabi niya, kailangan, hindi lang may malinis sa buhay. Sabi itong grupong to, kailangan, it's about the Spirit. Praise the Lord. At nag-umpisa silang mag-speak in tongues, nag-umpisa silang mabautismuhan doon ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. At nag-umpisa bumaksak yung mga kaloob. Amen. Sabi sa Revelation 2:11, He that an ear, let him hear what the Spirit say unto the churches. Praise God. Sabi, kailangan may gifts, kailangan may kilos ng Espiritu. Amen. Sabi nitong grupong to. At lumabas si Brother Branham sa ating kapanahonan ngayon. It's more than the gift. You must be born again. Hallelujah. You have to apply the token for your day. Amen. Bakit? Hindi na-obra yung panahon ni Martin Luther ngayon sa panahon natin ngayon. Alam niyo ba, ang ating kapanahon ngayon, this is a worst age. Amen. At iniisip ng mga tao na kaya nila yung pressure sa Laodicean age na to. Amen. Without the token, you cannot overcome this age. Ilalampaso ka ni Satanas. Ina-knockdown ka. Amen. Ni Satanas. Bakit? Hindi natin na-apply ang token. Amen. At dumating ating propeta, nag-evolve. At kailangan mo siyang tanggapin sa panahon ngayon. Ang propeta, Malakay 4, Revelation 10:7. Amen. Sabi nyo, you must be born again. Kailangan mo i-apply ang token sa iyong panahon. Amen. Praise God. Amen. Nung Old Testament, amen, ito ay literal na blood. No? In-apply ng bayang Israel. Praise God. So sabi ron, pumatay sila ng tupa at ito ay in-apply nila sa kanilang mga pintuan. Nakakasunod ba kayo? Medyo kasi kung aanin natin to, kukulangin ng ating oras, tsaka masanay ako ng isang bugso lang. Amen. Hindi ako sanay ng talagang gano'n. No? Hindi katulad ni Bad Andel, no? Sanay ako sa one shot lang talaga. And that's all. And bahalang Panginoon. Amen. Praise God. At sa Old Testament, no, literal blood of the Lamb, yun yung ginawa nila at sinunod nila kung ano yung utos ng ating Panginoon. Ngunit sa New Testament, hindi na-obra yung literal na blood. Sabi yun ay pagtatakip lamang, covering. Amen. Dumating ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Sabi, ano yung token sa ating panahon ngayon? Ito yung literal life of Jesus Christ. Ito yung buhay ni Kristo na nananahan sa iyo. When I see the blood, when I see the light, I will pass over you. Amen. Ano pa yon? The life of Christ inside of you. God in you. No? Sabi pa ng ating propeta, the Holy Ghost is the token. The Holy Spirit is a token hanggang sa panahon natin ngayon. Amen. Did you apply the token?
Amen. Dahil pag dumating yung death angel, amen, titingnan niya kung na-apply ng bawat pamilya. Amen. Ang token sa tahanan. Pag wala, amen, kamatayan. Sa ating panahon ngayon, spiritually dead. Amen. They lukewarm. Amen. At ikaw ay babalik sa sanlibutan. Praise God. At nung lumabas ang bayang Israel, no? Pero nung lumabas sila doon sa Ehipto, sila yung naglakbay sa wilderness at sila yung dumaan doon sa Red Sea. Amen. At marami ring mga Ehipto na sumama sa kanila dahil natakot sila doon sa kilos ng ating Panginoon. Naniniwala rin sila kay Prophet Moses. Amen. Ngunit nang dumating ang time, praise God, sabi rin si Dathan and Korah. Amen. Ang totoo, lumabas sila sa Ehipto. What is Egypt? Sabi, ang Ehipto, ito is the type of the world, mundo. Wilderness, pag nasa wilderness ka, amen, ito ay very dangerous place. Amen. Ang wilderness, maraming mga wild animal dito. Amen. Kailangan pumasok dun sa promised land. The promised land is the Holy Ghost. Canaan's land, yun ang ating promise sa ating kapanahon ngayon. At paglabas nila, amen, dala-dala nila yung mundo. Amen. At sabi, habang sa pagsunod nila, sila yung nilabas ng ating Panginoon, ngunit ina-apply pa rin nila kung ano yung nakagisnan nila. At dumating ang time, amen, ang Lord nagkaroon ng separate, no? Sabi si Dathan and Korah, amen, sila ay mga evangelists sa panahon ni Moses. Ngunit sabi sila ay kinain lahat. Nung hinati yung lupa, amen, sila ay kasamang kinain. Amen, sa ating panahon ngayon, amen, you have to apply the token. Amen, dahil pag hindi mo ito in-apply, at dala-dala mo pa rin yung Ehipto, praise God, kakainin ka ng sanlibutan ito. Amen. Praise God. Next. Sabi na, no matter how good you are, at sunod siguro, pag-aralan natin yung applying dito, how matter how good you are, even you are a preacher, a deacon, a mission coordinator, good Christian. Amen. No matter how good you are, how much you say you're a believer, God requires the token. You say amen. Praise the Lord. He requires it in Egypt. He requires it tonight. This morning. Amen. He requires it tonight. Still, the token is just as much required in this age as it was in that age. I don't care if you was a Bible student, how well you can explain the scripture, Satan can do the same thing. Amen. Sabi sa James, di ba? Si Satanas, nanginginig pa yan. Natatakot yun na merong isang Diyos. Amen. Praise the Lord. Pag siya'y pumunta rito, nanginginig nga yan sa presensya natin, Panginoon. Amen. But remember, that has nothing to do with it. God requires one thing. That's the token. The token show that you are identified with your sacrifice. Amen. What is your sacrifice? Amen. This morning, that you claim that your worship, amen, that is it. When I see the blood, when I see the life, or the token, the blood shall be a token, and I will see the blood, I will pass over you. Amen. We should love one another. Praise God. During this time, the church and the believers should be unseparable believers, should separate themselves from all the things of the world. Amen. Kaya nga ang bayang Israel, sila hiniwalayan. Hiniwalay. Nation, out of the nation. Amen. Ang bride sa huling panahon mula sa mga iglesia, out of the church, nilabas na, come out of her, my people. Amen. Huwag kayong may pagpartake sa kasalanan ng sanglibutan. Come out of her, my people. Amen. At ang Diyos, ang Panginoon, nilalabas niya ang kanyang bayan muli. Amen. Sa bawat iglesia, sa bawat denomination. Amen. From all the things of the world, everything that ungodly, the believer should separate himself from it. Amen. At kung hindi mo matanggap yun, na tayo, we are separated people. We are God's people. Elected people ng ating Panginoon. At I believe ang Panginoon, meron lang siya talagang itinakdang, meron lang siyang mga elected seat kung tawagin. Meron siyang mga predestinadong tao, amen, na mag-obey at siselyuan ng ating Panginoon sa huling panahon na ito. Amen. At sabi, kahit anong ang pilit mo ng gospel, minsan, meron talagang hindi susunod. Meron talagang hindi makakaunawan to. But sabi sa Bible, my sheep hear my voice.
Amen. Kung ikaw ay tupa ng ating Panginoon, ikaw ay makikinig sa Kanyang salita. That's a very simple. Amen. At hindi natin pwedeng ipilit. Amen. Meron talagang hindi sila masiselyuhan. Amen. But sabi, kung mahal mo ang ating Panginoon, you obey the word. Amen. Next. Amen. Token, no? Ano ba yung token? Amen. Tayo ay pumapasok na rin sa puso natin mensahe. And 5 minutes, tapos na rin na kayo. The token is the sign that the purchase has been made and been accepted. Now, you can't get the token from the railroad fare. Yun na, yung sinabi kanina, no? Pwede yun sa train. Kailangan mo ng token sa iyong kapanahunan. Kailangan mo i-receive ang propeta sa huling panahon na ito. Amen. Amen. Pakita mo ang Panginoon kung paano siya, God in Morpe, God changes mask. Sa panahon ni Moses, nagmaskara ang ating Panginoon. Sa panahon ni Noah, nagmaskara ang ating Panginoon. Sa panahon ni Luther, ni Wesley, amen. Ngayon sa panahon ni William Branham, nagmaskara ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Dahil ang token ay binibigay dahil mayroong judgment na darating. Kay Moses, binigay ang commission dahil mayroong judgment. Kamatayan. Literal na kamatayan na mangyayari. Sa panahon ni Noah, gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Amen. Praise God. You're going to pay the price. The price is pay it. Believe it, accept, sabi ng full obedience. Amen. Full obedience to the whole Word of God will entitle you to the token. Pag sinabi mong full obedience, hindi pwedeng 50% dyan. Amen. Full obedience. Lahat-lahat, hindi pwedeng 99.9%. But full obedience. Amen. Praise God. You can hearing the Word of God, but it doesn't mean that you obey the Word of God. You can hear, parati kayong makinig dito, nangangaral ang ating pastor, nangangaral ang fivefold ministry, it doesn't mean you obey the Word of God. Amen. Darating ang time. Amen. Dahil ipinapangaral dito ang Espiritu Santo, ang baptism of the Holy Ghost, darating ang time, hindi ka makakaupo dyan na meron kang kasalanan. Bakit? The Holy Ghost is dealing with you. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo ay pumapasok. Amen. Na ang buhay ng bride ay paliwanag ng paliwanag. At darating ang time, ang kasalanan ay hindi na pwedeng tumagal sa kalagitnaan ng iglesia. Because many believers, they apply the token. Amen. Praise the Lord. Full obedience to the whole Word of God will entitle you to the token. Full obedience, not the part of it as far as your denomination goes, but all of it. Full obedience to the Word of God, which is Christ, brings you into Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. What is full obedience? Mahaba ito, no? Amen. Basa natin scripture at sa next itutuloy natin. Lampasan natin, mabalikan ko lang sa next yan. Ayan, sabi, what is full obedience? Sabi sa James 1:22. Amen. But be ye doers of the word, and not hearers only. Amen. Hindi lang tayo tagapakinig. Amen. Ba't ikaw ay tagagawa din? Get in action. Isang bagay yung marinig mo ang salita natin Panginoon. But it doesn't mean ikaw ay in-actionan mo to o tinutupad mo ito. Amen. Hearers deceiving your own self, for it any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto man beholding his natural face in a glass. So, susunod po ay pagdidiinan natin tungkol sa obeying the word. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo. Gamitin natin yung, bago ibigay sa ating MC, Brother Jeff, gamitin natin yung, you are my all in all. Amen. Hallelujah. You are my all in all. Amen. You are my strength. Amen. Worship Him. Amen. Oh, you are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Praise God. Oh, seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Tayong lahat. Amen.
Oh Jesus. Yes, Lord. Oh Lamb of God. Hallelujah. Oh, worthy is your name. Yes, Jesus. Oh Lamb of God. Oh, worthy is your name. For the last time, Jesus, Lamb of God. Yes, Lord. Amen. Oh, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, worthy is your